Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Jasmine's personal voice. Lola, aalis na po ko. Paalam ko kay Lola Ingrid. Siya na lang meron ako dahil matagal nang namatay ang mga magulang ko sa aksidente papuntang Maynila noong nasa edad 10 taon pa lamang ako. Hindi ko na gaano natatandaan ang pangyayari pero ang naalala ko lang, nagpupumilit sana akong sumama sa kanila dahil gusto ko makakita ng malalaking gusali na gaya ng nakikita ko sa palabas sa telebisyon ng kapitbahay namin. Nakikinood lang kasi ako dahil wala kaming sariling telebisyon. Ang kaso nga, kung kailan kasarapan na ng pinapanood kong Korean drama, saka naman nila pinapatay. Ang gwapo pa naman ng bida, yung bang si Lee Min-ho. Tapos may 3 siya mga kaibigan na mayayaman din. Ang tawag pa nga sa kanila ay F4. May isang eksena doon na pinasara niya pa ang buong gusali para lang ibili ng damit yung babae na hindi naman kagandahan. Maputi lang naman siya. Kung ako hindi bilad sa araw, hindi hamak na mas maganda ako sa bida. Kaya simula noon, gusto ko ring makapunta sa malalaking gusali gaya ng mall. Kaya ako nagpumilit na sumama sana kina inay at itay. Ang kaso nga ayaw naman nila akong isama. Kung nagkataon pala, baka natsugi na din akong gaya nila. Kaya simula noon, si Lola na ang siyang nag-aruga sa akin. Mahal na mahal ko ang lola ko, kahit na parang Armalite ang bibig, gaya ngayon. Jasmine, umuwi ka kaagad at huwag ka na magpapaumaga kung wala kang maibenta. Kaysa mabiktima ka pa ng mga lalaki dyan sa bayan. Ikaw pa naman ang hilig sa mga gwapo. Tanggapin mo na kasi na walang magagandang lalaki sa bayan. At kung meron man, baka yampuday mo lang ang habol niyan. Dire-diretsong paalala ni Lola sa akin. Sa araw-araw na lang, yan palagi ang sinasabi. Lola, kabisado ko na po sa utak ko yung mga paalala niyo. Sige na po, mauna na ako. Isinukbit ko sa akin likuran ng backpack na nilagyan ko ng mahalagang gamit, pati na rin ang pamalit. Kahit hindi ako makauwi agad ay may magagamit ako. At ang pinaka-importante sa lahat, ang daladala kong ibebenta sa bayan ng mga halamang gamot na gawa ni Lola. Isa kasi siyang magaling na albularyo noon. Sikat na sikat siya noong bata pa lang ako. Dinarayo at pinipilahan. Ngunit habang tumatagal, humihina na rin ang mga nagpapagamot sa kanya. Gawa ng makabagong teknolohiya na ginamit ng mga sikat na ospital at ng mga doktor. Doktor lang naman ang mga iyan dahil nag-aral sila ng matagal. Kaya ko din naman ang ginagawa nila. Ako yata si Jasmine, the quack doctor ng Baryo Pag-asa. 2 oras ang biyahe ko papunta sa bayan, ang sentro at bagsakan ng mga produkto na nagbumula sa Maynila. Lahat ng mga nandirito ay abala sa pagtitinda at kasama na ako doon. Miss Quack, may gamot ka ba sa pampatigil ng regla? Ayoko na kasing mabuntis. Ang hilig-hilig kasi ng asawa ko. Napapailing na tanong ni Aling Mameng, ang may-ari ng karinderya kung saan ako kumakain. Aling Mameng, nare-regla pa ho ba kayo? Pabulong kong tanong na ikinagalit yata nito. Abay, oo naman. Anong akala mo sa akin, expired na? Taas kilay nitong sagot sa akin. Isa na lang po. Ilang taon na nga ho ba kayo? Osyoso ko pang tanong ulit sa kanya. Huwag mo na itanong, meron ka ba o wala? Sayang, iaawas ko pa naman ang 50% utang mo sa akin. Basta mabigyan mo lang ako ng mabisang gamot para hindi na kami mabitin ng asawa ko. Nagka-interes naman kagad ako sa sinabi niya kaya napilitan akong ibigay ang gamot. Ngunit imbes na pampatigil ang ibinigay ko'y kabaliktaran nito. Pasimple ko lamang tinanggal ang nakalagay na etiketa sa botilya saka ibinigay kay Aling Mameng. Ayan na ho. Padugurado hindi na kayo raraglahin sa susunod na buwan. Kaya pagkainom niyo po nito mamaya, pwedeng-pwede na kayo makipagdigmaan sa asawa niyo.
Napangisi-ngisi ko pang sabi pero sa loob-loob ko'y lihim ako nagdarasal. Pasensya na po Panginoon, magkukumpisal na lang po ako kay Father mamaya. Ani ng isip ko habang nakatingin sa kalangitan at kinakausap si Papa Jesus. Alam ko nandyan siya palagi upang bantayan ako. Talaga ba, Jasmine? Panigurado matutuwa ang asawa ko. Dahil dyan wala ka ng utang sa akin. Burado na lahat at babayaran pa kita. Masayang sabi nito at iniabot nito sa akin ang 200 bago pa kandeng-kandeng na umalis. Ay, mabuti pa siya may love life. Samantalang ako kahit first kiss, wala. May kahinaan ko sabi pero hindi ito nakaligtas. Kay Kaloy, ang mandurukot na patay sa akin. Kung sinasagot mo na sana ako, Jasmine, my loves, hindi mo na kailangan magtinda pa dito habang tarik na tarik ang araw. Ang gagawin mo lamang ay hintayin ako sa bahay at magsilbihan. Pangako ko sa iyo na pahihigain kita sa salapi at mga alahas na naanaisin mo. Pagmamalaki nitong sabi bago iabot sa akin ng rosas na dinekwat niya lang sa kung saan. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Kaloy. Hindi bali na lang na humiga ako sa puros mabato kaysa puros salapi na galing naman sa nakaw. Umalis ka nga dyan at baka hindi kita matansya. Ipatokhang pa kita. Sabi ko't inihampas sa kanya ang dalang rosas nito. Ito naman, palang araw titigil din ako sa gawaing ito. At pwede bang huwag mo akong tawaging Kaloy? DJ ang itawag mo sa akin at kapag nagkatuluyan tayo, ikaw naman ang Catherine Bernardo ng buhay ko. Aalis ka ba o ituturo ko sa iyo itong gamot para hindi na tumigas yung pinagmamalaki mong hindi naman kalakihan? Iglap lang ay nawala na parambula si Kaloy sa aking harapan. Napapailing na lamang ako. Ganito ang buhay ko sa araw-araw. Kailangan kong kumayod at magtinda para may pagkain kami ni Lola at makaipon ng pangmatrikula sa darating na pasukan. Gusto ko sana maging English teacher pero dahil hindi ako magaling sa English, kaya baka home economics na lang kung saan may kaunti akong alam. Nagpatuloy ako sa pagtitinda hanggang maubos ko ang daladala kong gamot. Kilala na kasi ako bilang si Miss Quack. Hindi ko maintindihan kung bakit yun ang tawag nila pero mukha namang sosyal dahil sa salitang Miss. Pakiramdam ko isa na akong ganap na guro ng Baryo Pag-asa kung saan ang mga taong nakatira doon ay punong-puno ng pag-asa sa buhay. Gaya na lang namin ng lola ko. Lola, gusto niyo po talaga matulad ako sa inyo na dito na sa lugar na ito tatanda? Paano ko po makikita ang idol ko si Lee Min-ho niyan? Reklamo ko kay Lola habang abala ang mala-armalite nitong bibig sa katuturo sa akin ng tamang sukat at timpla sa paggawa ng gamot. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin kaya lalayasan mo na ako? Tanong pa nitong muli at nilayasan ako. Lola Ingrid, pinagdadabugan mo ba ako? Pakunway galit kong sabi. Alam ko naman na mawawala ang pagtatampururot niya pero lalo ko yatang ginalit. Ba Jasmine? Nakalilimutan mo yata na ako lola mo. Nag-aruga sa'yo't nagpaaral. Tapos ngayon na malaki ka na, ikaw na naghahanap buhay, sisigaw-sigawan mo na ako? Nakapamewang nitong sumbat sa akin at umakyat sa second floor ng bahay namin na 2 baitang lang naman. Kaya naman pag ganitong totoong tampo na ang nararamdaman ni lola ko'y kailangan na niya ng yakap at halik mula sa akin. Umakyat ako sa itaas at nadatnan ko itong nakahiga sa papag naming higaan na tanging banig lang ang sapin. Sa totoo lang, gusto kong dalhin si Lola sa magandang lugar. Yung bang hindi na niya kailangang magtanim ng iba't ibang halamang gamot. Gusto ko siyang dalhin sa tabing dagat dahil nakakalakas daw ito ng katawan. Lola, hindi na ho. Hindi ko magagawa sa inyo ang layasan kayo. Baka po kayo magpalaya sa akin. Tsaka biro lang naman po yung sinabi ko. Sabi ko't nahiga sa tabi niya at niyakap siya mula sa likuran. Maya-maya na ngay isang kurot sa singit ang pinakawalan niya sa akin. Ikaw na bata ka, masyado kang pasaway. Nanggigigil nitong ani habang nalalaki ang mata at ilong nito. Kaya pag ganito si Lola, alam kong hindi na siya galit o nagtatampo. Kaya'y nagkunwari na lang akong namimilipit ko sa sakit para mapasaya lamang siya. Aray! Aray Lola! Baka mangitim na ang singit ko nito sa kakakurot ninyo. Tumigil naman ito at niyakap na lamang ako. Ay naku po, mahal na mahal kita, kaya ayaw kong mapariwara ka. Alam kong may pagkukulang ako sa iyo bilang lola mo.
Dapat sana nag-aaral ka na sa kolehiyo pero kailangan mo pang magtinda para lamang may makain tayo sa araw-araw. Alam ko nagsisikap ka para maging guro. Pagpasensyahan mo na ako, Apo. Mahabang tura nito habang tinatapik-tapik ang likuran ko. Lola, hindi po ako kailanman magrereklamo. Kaya ako nagsisika para makapagtapos at madala naman kita sa magandang lugar. Oo, at maganda sa lugar na ito pero hindi ba kayo nagsasawa? Mula nang pinanganak kayo hanggang ngayon, nandito pa rin kayo sa Barrio Pag-asa. Sagot ko sa kanya pagkaharap dito. Sa totoo lang nga po, gusto ko din namang makapunta sa ibang lugar pero kailanman hindi ako aalis dito. Maraming magagandang alaala ang nabuo sa lugar na ito kasamang aking mga magulang at ang nanay mo, Apo. Kaya dito din ako hanggang sa mamatay ako. Bakit tila ako nalungkot sa kaisipang iiwan na ako ni Lola balang araw? Kaya hindi ko mapigilan ang pagbuhos bigla ng aking mga luha habang nagkanda haba ng aking uso. Bakit ka umiiyak, Apo ko? Kasi sabi niyo po iiwan mo na ako. Ayoko, Lola. Gusto ko makita mo muna ako makapagtapos at aalagaan mo pa mga apo mo sa akin. Kaya bawal ka mamatay. Sabi ko at niyakap siya tuluyang napaiyak. Jasmine, Apo ko, tanggapin mo na balang araw, iiwanan din kita. Kaya ang gusto ko, bago ka mamatay ay nakatagpo ka na ng lalaki makakasama mo sa buhay. Kahit hindi mayaman at magandang lalaki, ayos lang basta alam kong mahal ka niya. Siguro panatag na akong mamamaalam sa mundong ito. Lalo akong napaiyak sa habilin ni Lola sa akin. Pero dahil ako si Jasmine na masayahin kaya dinaan ko na lamang sa biro ang lahat. Kahit ang totoo'y nasasaktan ako at aamin kong nawawalan ako ng pag-asa kung minsan. Taan at papangit ka niyan. Sabi niya pa, inayos ko ang aking mukha bago humarap nang nakangiti kay Lola. Lola, bakit hindi kaya natin subukan ang paggawa ng pampaputing sabon? Yung bang Kojic? Ang sabi ni Ningning ay nakakaganda daw iyon at nakakaputi. Palagay niyo po, kakayanin kaya natin? Pagbibiro kong sabi kay Lola, bago kami nagtawanan na dalawa. Nang maghapong iyon ay masaya kaming nagbonding ni Lola habang gumagawa ng halamang gamot para maibenta ko naman ito sa bayan kinabukasan. Kanina pa ako kumakanta habang hawak ang ilang bote ng paninda ko sa aking kamay at pakunway may hawak na mikropono para makakuha ng atensyon sa mga taong dumaraan. Ngunit wala ni isang lumapit sa akin at may pagmamadali ang mga ito papunta sa isang direksyon. Abay, saan ba kayo pupunta? At lahat doon ang direksyon. Tanong ko sa mga ito pero walang sino man ang sumagot sa akin. Kahit sa alinmaming ay may pakendeng-kendeng akong nilagpasan. Jasmine, hindi ka papansinin ng mga yan kasi naguunahan yung mga kababaihan dito papunta sa basketball court dyan sa may barangay. Sagot sa akin ni Mang Tonyo, ang asawa ni Aling Mameng. Barangay? Bakit? May namimigay ba ng salapi doon? Abay pupunta din ako. Mali ka? Hindi ka ba nagtataka? Mahina ang benta natin kahit ang kainan namin ni Mameng. Bakit o? Sabihin nyo na kasi. Napapailing kong sagot kay Mang Tonyo. Kasi, Jasmine my loves, may magaganda at mga gwapong nurse at doktor dyan sa basketball court at kaya walang kumakain kasi may libre din pakain itong si Kapitana. Biglang sulpot ni Kaloy sa aking harapan. Tumpak. Sang-ayon naman ni Mang Tonyo. Wala akong pakialam sa mga doktor na yan. Kailangan ko makabenta at maubos ang paninda ko. Sagot ko lang bago binalingan si Mang Tonyo upang ihabilin ang paninda ko. Mang Tonyo, pakibantayan na lang ho ito. Sisilip lang po ako. May mga presyo din ho dyan at para saan ang gamot. Sige Jasmine, alang-alang sa'yo babantayan ko yan. Pero bantayan mo din ang mameng ko ha. Baka biglang sumama yun sa kanila. Ang hilig pa naman sa mga pogi. Itinaas ko na lang ang aking kamay bilang sang-ayon kay Mang Tonyo. Akala naman kasi nito ay may aagaw pa kay Aling Mameng. My loves, hintayin mo ako. Sigaw ni Kaloy mula sa aking likuran. Huwag kang lumapit sa akin. Baka mapagkamalan pa akong kasabot mo. Saway ko kay Kaloy. Baka kasi biglang mandukot ito at mapagkamalan pa akong kasabot niya. Umalis na nga din ito sa aking harapan at maghahanap na naman ng mabibiktimang dayuhan. Ano bang meron dito? Tama nga si Mang Tonyo. Nandito halos lahat ng mga tao para pumila ng libreng pagkain. At ang iba, hindi ko alam.
Ano bang ginagawa ng mga yan? Mas mabisa naman di hamak ang mga gamot ko, no? Herbal pa. Lumapit ako sa mga nakapilang kumukuha ng pagkain. Sayang naman kasi. Grasya na, tatanggihan ko pa. Habang nakapila ako ay nag-iisip ako ng paraan para mapaalis sa mga tao dito at nang makabenta ako. Kaya palingalinga ako at nagkahaba-haba ng aking leeg sa kakasilip sa mga nakaputing uniforme na pinagkakaguluhan ng mga babaeng nandoon. Kasama na si Aling Maming ni Mang Tonyo na bukod sa tayo na iba dahil sa suot nitong kulay rosas na masakit sa mata. Nagpalit pa talaga. Napapailan kong ani bago sana tatalikuran sila pero tuluyan itong naantala sa mga anghel na aking nasilayan. Awang ang aking bibig habang nakatingin sa tatlong nagagwapuhang doktor na magkakasing-kisig at tangkad. Sunod, ano miss, hindi ka ba kakain? Tanong sa akin ng tagabigay ng pagkain. Ako na pala ang susunod. Tubig na lang po. May masarap po doon na pagkain. Sagot ko lang bago kinuha ang tubig saka lumapit sa mga ito. Kaya naman pala. Ani ko sa sarili habang pinagmamasdan sila mula dito sa kaliwang bahagi kung saan ako sumingit para mapunta sa unahan. Saglit lang po. Pumila po kayo. Lahat kayo ay may libreng konsulta sa amin basta wag lang po kayo magtulakan. Nakangiting tugon ng isang doktor na ubo din ng pogi. Ang kaso, napansin ko ang singsing sa daliri nito kaya nawalan ako ng gana. Hindi pwede, may sabit. Kaya nilingon ko ulit ang isa pang gwapong ngunit kunot ang kilay nito. Halatang masungit kaya erase din siya sa akin kahit walang singsing ang kamay nito. Hanggang magawi ang tingin ko sa isa pang doktor na pinagkakaguluhan ng mga babae pero hindi pa rin ito kakikitaan ng pagkairita. So check na siya sa akin. Isa na lang, kailangan wala akong makitang singsing na magpapatunay na kasal na siya. Kaya naman halos maduling na ang aking mata sa kakasunod sa daliri nito upang makita lamang ang bagay na iyon at nang makumpirma kong wala, he's the one. Sigaw ko, nagaw ko ang atensyon nila lalo na ang matipunong doktor na ito na hindi masungit at single na kagaya ko. Dok, magpapatingin po sana ako. Miss? Tanong pa ng gwapong doktor sa aking harapan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito dahil nakatanggal sa katawan nito ang suot niyang kulay puti kung saan nandoon ang pangalan niya. Are you alright? May nararamdaman ka ba? Hahawakan sana ako nito nang umatras ako kaya hindi niya natuloy. Huwag ka matakot. May masakit ba sa'yo? Yumuko pa ito upang mapantayan ako. Masyado kasi siyang matangkad kaya lalo kong napagmasdan ang mukha nitong perpekto kung tingnan. Makinis na balat, matangos na ilong, mahabang pilik mata. Kumbaga lahat ng katangian ng isang lalaki na gusto ko ay nasa kanya. Akala ko si Lee Min Ho lang ang gwapo para sa akin pero meron pa pala at totoong nasa harapan ko na. Wala, hindi ako magpapatingin. O ayan, isaksak niyo sa baga niyo yung doktor na yan. Sabi ko pa sa mga taong inagawan ko ng pila at tinalikuran sila. Kumikibot-kibot ang puso ko nang marinig kong magsalita ang isa sa kanila. Ang sabihin mo, hindi kanya type? Pangasar pa niyang sabi, pero hindi ko na pinakinggan at diretso na akong lumabas pabalik sa akin tindahan. At gaya kanina, wala pa rin katao-tao. Mang Tonyo, may bumili po ba? Tanong ko sa matanda na naghahain ng pagkain sa nag-iisang customer niya. Wala eh. Kumanta na nga ako gaya ng kanta mo kanina pero wala talaga. Umiiling pa nitong ani. Hayaan nyo na ho. Magsasara na lang ako. Nagligpit na ako ng paninda dahil marami pa ang natira kaya kailangan ko munang iwanan ang mga paninda ko kina Mang Tonyo. Iiwan ko muna Mang Tonyo. Paalam ko. O sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Umuwi ako na tanging 2 kilong bigas at kalahating kilo ng galunggong lang ang akin nabili. Kakaunti lang kasi ang benta ko sa araw na ito dahil sa libreng gamot at pakonsulta pa ang doktor na malaanghel ang mga mukha. Magagabi na makarating ako sa bahay. Buti na lang may dala ko maliit na icebox kaya hindi bumaho ang dala kong isda para kay Lola. Oo at sagana kami sa gulay at prutas dahil tanim lang ito ni Lola pero kailangan din namin ng isda lalo na ng lola ko dahil sa protina at vitamin D na nakukuha dito. Ito ay nagtataglay din ng omega-3 fatty acids na mahalaga sa katawan at utak, lalo na ang sardinas,
mackerel, tilapia at salmon. Kaya kung hindi ako nakakabili ng sariwang isda, ay sa sardinas kami na uuwi ni Lola. Minsan lang kami kumain ng karne dahil sa presyo nitong ginto. Nagmano ako kay Lola at inumpisang lutuin ang dala kong isda. Nabitas muna ako ng okra at dahon ng sili na siyang ginawa kong gulay para sa sabaw nito at ang iba naman ay pinarito ko para pagkain namin bukas. Apo, ayos lang yan. Minsan talaga'y walang benta pero huwag mo wala ng pag-asa. Malay mo bukas makabawi ka. Ni Lola sa akin. Opo Lola, ako pa ba? Hindi ko sinabi kay Lola ang tungkol sa mga gwapong doktor sa bayan. Sasabihin na naman kasi nito na lalandiin ko lang daw. Nasa higaan na ako ngayon at hindi dalawin ng antok. Iniisip ko kasi na sayang ang pagkakataon ko kanina. Malay mo, maibigan niya ako at magkakilanlan kami. Pero biglang nagbagong isip ko. Naalala ko kasi mga paalala ni Lola sa akin lalo na at dayuhan sila. Baka bigla nilang kunin ang aking puri tapos saan ko sila hagilapin. At saka inisip ko din na malayo ang aming estado sa buhay at imposible na magkagusto siya sa akin. Kaya kahit crush ko na siya, ay umatras pa din ako. Kinabukasan ay maaga akong naggayak upang makaalis ng maaga para marami ng benta. Wala naman akong dadalhin dahil nasa karinderya na nila Mang Tonyo at Aling Mameng ang paninda ko. Alas 5 pa naman ng umaga kaya tulog pa si Lola. Aalis na sana ako nang magawi ang aking tingin sa isang bote na pinagbabawal ni Lola na dalhin ko at ibenta. Hindi ko alam kung para saan ang gamot na iyon pero mukhang importante at mabisa. Kaya kumuha ko ng isang bote at pinalitan ng bote na kagaya lang din ito para hindi halata. Malay mo maibenta ko. Habang nasa daan ay inusisa ko ang nakalagay sa bote at nanlaki ang aking mata dahil sa nakalagay na halatang sulat kamay ng lola ko. Pampatigas ng... Natutup ko agad ang aking bibig at biglang tinakpan ang aking muka nang mapagtanto kong napalakas yata ako ng pagbabasa, kaya narinig ng aking mga katabi. Puro matatanda pa naman ang mga ito at iilan sa kanila'y kasama pa ang kanila mga asawa. Ineng, ano ka mo? Pampatigas ng ano? Hindi nakatiis na tanong sa akin ang aking katabing matandang lalaki. Kagat labi akong humarap sa kanila. Wala ho, pampatigas ng ano pero ng kabayo at hindi ng tao. Napapailing kong paliwanag. Ha, ganun ba? Sayang naman, akala ko may pag-asa na ako upang... marating ko ulit ang langit. Sabay-sabay pa ang mga ito sa pagbuntong hininga na para bang lahat sila'y nang hinayang. Hindi ko na lamang pinansin ang mga ito at umidlip na lamang ako. Jasmine, dumating na tayo sa bayan. Tapik sa akin ni Mang Tomas. Ang suki kong bumabiyahe sa bayan na hindi ako pinagbabayad. Magiging apo din daw niya ako. Balang araw. Diyos ko po, balak pa yatang ligawan ng lola ko. Mabuti pa ang lola na ma-love life samantalang ako zero. Hey loves, magandang umaga. Meron naman pala, si Kaloy pero di bali na lang. Ikaw Kaloy, huwag mo sisirain ang umaga ko, parang awa mo na. Nakikiusap kong ani kay Kaloy. My loves, sabi ko DJ, hindi Kaloy. Napapakamot nitong ani. In fairness, mukha siyang tao ngayon. Bago ligo kasi siya at hindi amoy pamada. Gwapo na ba ako sa iyong paningin? Nagpapakyut nitong tanong habang may pakindat-kindat pang nalalaman. Kaya imbis na mainis ako'y natawa na lamang ako sa kanya. Pwede na. Nga pala, saan ba lakad mo? May burol ba? Wala, may sayawan mamayang gabi sa plaza. Kaya iimbitahan kita para maging kapareha. Magtigil ka nga. Wala akong oras dyan. Umalis ka nga sa harapan ko. Gigil mo ako, naku. Nagtatakbo naman ito. Nang ambangan ko siya, nang hahampasin ang kahoy na hawak ko. Mas gugustuhin kong tumandang dalaga na lang ako kaysa patulan kita, Kaloy. Natatawa kong ani. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng paninda at sinimula na naman na magtawag. Hindi kasi effective ang pagkanta ko kahapon. Medyo masaya na ako ngayon dahil matao na. Wala na kasi mga doktor sa barangay. Mga ate, kuya, brother and sisters, kayo ba may pinagdadaanan sa buhay? Maraming sekreto o secret na tinatago sa Ingles ay hiding sa katawan o body? Huwag mag-alala. Don't you worry. Miss Kwak is here at your service.
Paunang sigaw ko sa mga dumaraan. May nakapansin naman sa akin kaya lumapit ito. Miss, pabili ako ng gamot sa kati-kati. Natuwa naman ako dahil meron ako ng hinahanap niya. Tamang-tama ate, meron po tayo niyan. Kati sa balat, sa buhok, sa singit, mga lipunga, lahat-lahat ng may makati ay kayang gamutin yan. Pagmamalaki kong sabi, sige, bibili ako. Mga 2 bote. Magkano ba? Masayang tanong nito. 250 pesos lang po ang isang bote. Masaya kong ibinalot sa kanya ang 2 bote ng gamot. Aba, mabisa naman kasi ang mga gawa namin ni Lola. Di kalidad. Kung ang mga sikat na pharmacist ay may mga sarili-sariling tagline, abay hindi rin kami magpapahuli ni Lola. Salamat. Naku, magagamot na ang kati ng asawa ko sa mga babae. Salamat ha. Sabi ng Ali at tinalikuran na ako. Ang saya-saya pa niya. Nakatulala lang ako at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Hindi niya naman kasi sinabi na para sa asawa niyang maharot sa babae ang gamot. Aba, wala ako noon. Himala lang ang makakagamot doon o kay tanggalan ng kaligayahan. May samalas yata ang babaeng yun. Naubusan ako ng tagline at boses ay wala nang bumili. Kahit tawas man lang. Kaya tanghali na hindi pa rin ako kumakain. Iha, Jasmine, kumain ka na. Halika na dito at ililibre na lang kita. Kaysa sumayad na yung uso mo sa lupa. Kakasimangot mo dyan. Tawag sa akin ni Aling Mameng. Mamaya na ho, wala pa akong gana. Salamat po. Libre na nga ang sinabi nito tila hindi ako nagka-interes. Paano kasi? Iniisip ko na malapit na naman dumating ang pasukan. Ang kaso 1,000 pa lang ang naiipon ko. Hindi naman ako makakuha ng scholar kasi 78 lang ang average ko sa card. Hindi daw pasok ayon sa eskwelahan. Kaya nakapangalumbaba ako sa aking mesa tila inaantok at pinikit na lamang ang aking mga mata. Pero maya-maya may biglang kumatok malapit sa aking kaliwang tenga na ikinagulat ko. Isang magandang nilalang ang siyang nabungaran ko. Nakatulala akong awang ang bibig habang pinagmamasdan siya. Napakaganda niya kasi. Ang kinis ng kutis, perpektong balat at halatang mataas ang pinag-aralan. Miss, I need some herbal medicine. I hope you might have some. At ang boss niya, kay sarap kong pakinggan. Parang bumabaliktad na yata ako at nagka-crush bigla sa kanya. Medicine? Gamot yun di ba? Tanong ko, saka umayos ng tayo upang harapin siya. Hindi nakaligtas sa akin na pagmasdan ito mula ulo hanggang paa. Mala porselanang kutis, magandang hubog ng katawan at malaking suso. Sa madaling salita, perfect. Oo sana, meron ka nito? At idinikit ang bibig sa akin tenga upang bumulong. Mabango ang bibig niya pero kinilabutan ako at nanayo ang balahibo ko. Napagtanto kong straight pa rin pala ako. Meron ka ba nun? Please, I need it for my boyfriend. Kahit magkano ibibilin ko. Baka umepekto sa kanya this time. Hindi ko masyado dinig ang sinabi nito basta narinig ko lang ay hard. So sa Tagalog, matigas tapos sinabi niyang boyfriend. So baka yun na nga ang hinahanap niya. Meron, kaso mahal ay 1 bote. 10,000. Baliwala ko sabi, alam ko naman na aalis siya. Ano siya, tanga? Bibili ng 10,000 para sa gamot na hindi naman sigurado? Okay, I'll get it. Nanlaki ang aking mata nang iniabot dito sa akin ng malutong na tigi 1,000. Kumukurap-kurap pa ang aking mata at natatakot na kunin. Baka sabihin nito bigla ang salitang, "It's a prank!" Miss, ito na. Sure po kayo? Paninigurado kong tanong. Of course, mukha ba ako nagbibiro? Kinuha na lamang ko sa ilalim ng mesa ang bote at ibinigay ito sa kanya. Here's the payment. Thank you, miss. At sumakay na nga ito sa magarang kotse. Ututo ba yung babaeng yun? Bahala siya, Lord. Hindi ko naman po ipinilit, hindi ba? Masaya ako nagligpit ng maaga para maagang makauwi. Panigurado may pangmatrikula na ako. At dahil kumita ako ng malaki kaya bumili ako ng lutong karne para lumakas naman ang mga buto ni Lola. Pakanta-kanta ako sumasayaw pa uwi sa bahay namin ni Lola nang makasalubong ko si Luningning. Oh, Ningning, nagmamadali ka yata. Pansin kong bati sa kanya. Ayos na ayos ito at ang pula ng tuka. Jasmine, dali, sama ka sa akin. Nagpaalam na ako sa Lola Ingrid mo. Nagtititalin nitong sabi at hinila pa ako.
Saglit, saan ba tayo pupunta? Irit akong tanong sa kanya. Sa bayan, may sayawan doon kaya halika na. Saglit nga, ibibigay ko muna ito kay Lola at kakain muna ako. Balikan mo na lang ako matapos ng 1 oras sa bahay. Wala na nga itong nagawa. Dumiretso na din ako sa bahay. Ininit ko lang ang bulalong binili ko at sabay kaming kumain ni Lola. Hindi na naman nagreklamo itong si Lola at sinabihan pa akong magsaya na rin daw ako kung minsan. Isinuot ko ang damit na nabili ko lang sa ukay-ukay at naglagay ng konting koloretes sa muka. Maya-maya ngay nandyan na si Ningning, sakay ng owner type jeep na siyang ginamit namin. Marunong siya magmaneho kaya hindi ako nag-alala at dahil halos liparin na ni Ningning ang pagpapatakbo nito kaya sakto lang ang dating namin sa plaza. Halika na, dali! Inayos ko muna ang buhok kong nagulo at tumingin sa side mirror ng sasakyan saka ako sumunod sa kanya. Wow, ang saya, Jasmine. Diyan ka lang ha, hahanapin ko muna ang boyfriend ko. Nito, naiwan ako mag-isa at umupo na lamang sa upuang nasa tabi ko. Wala naman akong kilala at hindi ako sanay sa maingay. Umabot ng higit 1 oras ay hindi na mahagilap ng aking mata si Ningning. Aalis na sana ako na may biglang humila sa aking kamay. Miss, kanina pa kita tinitingnan. Wala lumalapit sa iyo kaya baka pwede kang maisayaw? Antipati kong tanong sa akin ng lalaking lumapit. Ayos na sana eh. Guwapo siya, kaya lang parang utang na loob ko pa na isinayaw niya ako. Hindi bali na lang. Ayoko makipagsayaw sa mayabang at lasing na gaya mo. Pagtatry ko at tinalikuran siya. Ngunit humabol pa talaga at hinabol niya ako. Pinilit na hinihila sa gitna. Huwag ka nang pakipot, halika na. Sabi nito tinila pa ako ng hinila. Hoy! Bitiwan mo nga ako. Handa ko na sana siyang sikmuraan ng magulat sa braso ng lalaki na maugat-ugat pa at walang kahirap-hirap nitong pinilipit ang braso ng lalaking lasing na humila sa akin.